May pera ka? Meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing Grabe. sa Middle East. Pero sapat na po na nawakwakan ko ang Rizatanas antivirus. Kadiri ka talaga. Okay, ayan na nga, no? Yan po ang mga maiinit na balita natin ngayon na itatalakay natin. Grabe itong pag-uusapan natin ngayon kasi po itong si Vice President Inday Sara Duterte ay nagpa-press interview, no? At dismayado itong si VP Sara sa ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos. Bakit kasi itong si Bongbong Marcos inuna niya pa itong mga witness di umano dito sa war on drugs ni Tatay Digong? Okay? May eroplano siya para isakay itong mga witness na ito. Alam nyo naman, kalaban niya sa politika si Tatay Digong, tulungan niya itong mga witness na ito. Diba? Pero yung mga kababayan nating mga OFWs natin sa Middle East na alam natin na sobrang tumaas ang tensyon ng Iran at itong Israel, ay nanganganib po ang ating mga kapwa Pilipino doon na dapat yun po ang emergency na bigyan natin ng eroplano pabalik dito sa Pilipinas, isakay natin. Pero anong ginawa ni Bangag? Mas inuna pa niya itong pamumulitika, itong mga witness di umano sa kono, itong mga sa war on drugs si Tatay Digong. Itutulong siya, inuna pa niya ito kaya sobrang nakakahiya itong gobyernong ito. Walang malasakit sa taong bayan, inuna ang kanyang sariling interest itong si Bongbong Marcos. Grabe. At heto, unahin nating pag-usapan itong kay Atty. Harry Roque. Yung kay VP Sara, mamaya na yon. Okay? Panghuli yon, ipapakita ko yung press media interview niya na mga maiinit na buwelta niya dito sa administrasyon. At dito tayo una kay Atty. Harry Roque na patungkol rin, no? Dismayado rin at nagalit, uminit itong si Atty. Harry Roque dahil dito sa ginagawang kapalpakan ni Bongbong Marcos dito sa Middle East. Imagine that one, Bongbong Marcos, sinabi niya sa mga kababayan natin doon sa Middle East, magtago muna kayo. Yun lang ang kaya mo, Bongbong Marcos? Wala kang ibang gagawin? Sasabihin mo sa mga Pilipino doon, magtago muna kayo. Itrabaho mo yun, Bongbong Marcos. Trabaho mo na ipagtanggol itong mga Pilipino na nandoon sa Middle East, pero wala kang ginagawa. Bangag ka pa rin. Sariling interest mo lang ang inuna mo. Pero may eroplano ka dito sa mga witness ni Duterte. Ay nako. So yun po pakinggan natin si Atty. Harry Roque dyan. At bumuelta rin, binatikos rin ng binatikos ni Atty. Harry Roque itong si Hunti Virus. Kasi nga, bumaliktad na yung isang witness na ginamit niya dito kay Kibuloy. Okay? At mukhang napaghalataan na nga, no? Pati yung secretary na attorney raw, di umano kilala ni Atty. Harry Roque estudyante daw nila yun, yung parang secretary attorney ni Hontiveros. Na nabanggit nga yung pangalan niya doon so lagot siya dito. Okay? So ayan po, binuking ni Atty. Harry Roque at binatikos ng binatikos itong si Hontiveros at sinabi niya wala na talaga si Hontiveros, sira na talaga ito. Okay? Pero bago natin ito i-play itong kay Atty. Harry Roque, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makarinig sa totoong mga nangyayari. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Ready? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel kung ngayon ka pa lang nakapanood dito sa ating vlog, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan pag meron tayong breaking news,
Pag meron tayong bagong updates, malalaman kaagad ninyo. Okay? At kung magla-live rin tayo, ma-notify yung mga cellphone nyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? Sabay-sabay tayong mag-subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so pakinggan muna natin itong si Attorney Harry Roque ha. At tayo po ay magre-react sa mga banat ni Attorney Harry Roque kay BBM at itong si Hontivirus. Okay, play. Attorney Harry Roque, pasok. Anyway, magtago muna kayo. Yan po ang official government response doon sa putukan sa Middle East. Grabe. At mga kababayan Pilipino, talagang umarap na kayo na pagtataguan dahil hanggang dyan lang ang magiging tulong. Imagine ha, kasi sa atin, tayong mga nandito sa Pilipinas, baliwala lang sa atin eh. Kasi malayo yung giyera ng Israel at ang Iran. Pero guys, kung kayo ang nasa kalagayan nitong mga OFWs nating mga kababayan, grabe, hindi po talaga easy para sa kanila. Nanganganib po ang buhay nila at umaasa sila sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas. Umaasa sila na itong si Bongbong Marcos ay magtrabaho para dito. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Sinabihan lang niya itong mga kapatid nating mga nandun sa Middle East na mga Pilipino, sinabihan lang niya, magtago muna kayo. Ganyan, imagine that one. Ganyan ba ang leader ng isang bansa? Wala kang pakialam, nanganganib sila doon. Wala kang pakialam, na trauma na nga yung iba doon eh. Kasi sa sobrang lakas ng putukan, sila po ay natatakot doon. Bongbong Marcos, they need your help. Kasi kung si former President Duterte pa ang presidente ngayon, wala na. Wala nang pa-etchos-etchos si Tatay Digong. Ginawa na yan ng paraan. Pero ikaw, namumulitika ka lang. Mas inuna mo pa itong mga witness sa ICC ha. Grabe ka naman. Ng Marcos Jr. administration. Pasensya na kayo, hindi kayo magbibigyan ng lugar ng pagtataguan, pero merong moral support para kayo ipagtago. Grabe. Iba naman tayo. Anong pangalan to? Alias Rene. O ano sa, kayo? Sa usapang Rene naman ha, ito yung bumaliktad na witness na ginamit ni Hontiveros. Okay, ano naman kaya ang reaksyon? Ano naman kaya ang say ni Attorney Harry Roque dito? Kayo, itong si alias Rene, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Digong. Ako, hindi ako nagtataka. At hindi ako nagugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Hontiveros, ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga, involved ka sa Pogo. Hindi siya nakikinig. So, naniniwala itong si Attorney Harry Roque na ito pa lang si Hontiveros ay mahilig talaga sa inventong-invento. Okay? So, ano lang, that's ayon kay Attorney Harry Roque ha. So, itatanungin natin si Hontiveros ngayon. Hontiveros, totoo ba na ikaw ay mahilig mang-imbento ng mga witness? Gagawa ka ng mga witness para siraan mo ang mga kalaban sa politiko, ang mga kalaban na mga bumabatiko sa inyo. Kasi kung si pastor ang target mo dito na makulong, wala namang ginawang masama si Kibuloy eh. Si Pastor Kibuloy Hontiveros, isiniwalat lang niya sa buong Pilipinas ang katotohanan. Kung siyempre kayo, nasasagasaan kayo dito sa channel ni Kibuloy, itong SMNI, yung mga ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy dati, sa mga NPA, sa mga bakit mag-hire kayo ng mga witness para lang mapatahimik yung ginagawa ni Kibuloy? Nagtatanong lang kami di ba? Ngayon, na bumaliktad itong isang witness mo, kailangan mo itong sagutin. Kailangan mo
i-hearing ito kagaya ng hiniring mo si Kibuloy doon. Because this is very unfair. Nandyan ka sa Senado. Okay? Nandyan ka sa Senado, you have the power because binoto ka ng taong bayan, ginamit mo ang Senado para i-hearing si Kibuloy at nasiraan si Kibuloy doon. Akala ng mga tangang Pilipino dati, yung mga dilawista at mga loyalista, itong mga tangan na yan, akala nila si Kibuloy ay masamang tao. O ngayon na bumaliktad yan, yung mga napaniwala mo, hindi mo ba i-hearing ito para malaman natin na itong si Rene ay nagsisinungaling o nagsasabi ba ng totoo? Diba? Yan ang hirap sa iyo, Hontiveros. Kasi kung pabor sa inyo, hearing ka ng hearing. Pero kung hindi pabor sa inyo, baliwala na lang. Diba? O, ganyan kayo eh. Kaya hindi kayo, kayong mga dilawan, hindi talaga kayo mananalo sa eleksyon. Sabi pa nga ni Atty. Haruroki, mga santo mama, pa ano kuno, yung image ninyo ba, parang kayong mga santo eh. Pero yun pala, di umano, kumukuha pala ng witness para manira ng ibang tao. Ay nako. Involvement, ejectment case at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? At talagang sinasabi niya pinagpipilitan engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yun. Mismo si Atty. Roque saksi siya sa mga ganyang style ni Hontiveros doon sa Senado. Kasi biktima rin siya sa mga sinisiraan siya through these mga witnesses, okay? Sa mga imbento Sana nag-scientist ka na lang. Kasi mahilig ka sa imbento Mo dyan. Legal naman yung mga panahon na yon. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon na ito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kang ginawa. At ang pruweba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay yung isang papel na wala naman lumagda, isang papel naman na walang maamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako illegal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga yung mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, non-bailable din ang sinampa kay Pastor Kibuloy. Milyones ang ginastos para magtanim ebidensya laban kay Kibuloy. Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang gawain. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Hontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. Imagine that one senador itong si Hontiveros. Tapos may marinig tayong mga ganito. 'Di ba? Isang senadora bumaliktad ang kanyang witness. If ikaw Hontiveros kung gusto mong malinis ang inyong pangalan, i-airy mo ito, i-hearing mo ito. Mag-invite ka ng hearing patungkol dito. At ikaw kung malinis yung konsensya mo Hontiveros hahanga kami sa inyo kung i-hearing mo ito. Kasi kung sasabihin mo lang, sinungaling yan, binabayaran niya, o kung ano-anong rason mo dyan, it's not fair to the Filipino people. Kaming taong bayan, left hanging kami. Kitang-kita namin doon, nung nag-hearing ka dito, si Rene, kaboses niya, di ba? Klarong-klaro naman yun na si Rene yun Di ba? I-explain mo ngayon, bakit bumaliktad itong si Rene? And let Rene, the witness, explain too why bumaliktad siya. Totoo bang si Rene na binayaran mo ng 500,000? Tapos idadamay pa si VP Sara at si Duterte another 500,000. Rene gets 1 million. Ano ito? Pera ba ito ng taong bayan?
Pera ba ito ng gobyerno? O sariling pera mo ba ito? O kasinungalingan ba ito lahat na sinabi ni Rene? Yan ang gusto naming malinaw. I-hearing mo ito, i-publish mo in media. 'Di ba? Kasi kung pabor sa inyo, okay lang, hearing. Ngayon, nga kayo dito. Nga. Oh, anong ini-expect mo sa taong bayan? Talaga magagalit ang taong bayan sa inyo dito. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging, ano tawag dyan, para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. Correct. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan. Actually, sa totoo lang, itong mga dilawan at itong mga loyalista, naggagamitan lang eh. Si Hontiveros, ginagamit niya si Marcos, at ito namang si Marcos, itong mga loyalista, ginamit rin itong mga dilawan kasi kontra sa mga Duterte eh. Kulang na lang kayo, maghalikan kayo dyan eh. Mga loyalista at si PNPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha yung suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. Correct. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, wala na no? Naglao na parang bula, no? So, ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, by rules, nakakadiri ka kasi kahit madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging direktor ng PhilHealth at ang katutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Grabe. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuisit. Yung issue rin sa PhilHealth ni Hontiveros, dapat ring sumagot siya dun eh. Okay? Kung for transparency para sa taong bayan. Kasi maraming tanong po ang taong bayan, ano nangyari doon eh, di ba? Talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino, na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to. Correct. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo, para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? O, tapos akala mo kung sino kami lang ang malinis sa bayan nito, kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na to turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya, tao siya. Inaamin niya, hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan. Ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Correct. Gaya niyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Hontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang... Actually, pareha sila ni Dilima eh. Na parang mga santo eh. Kung haharap sa taong bayan, ang ilang umaasta sila na parang santo. Oh, yan yung ano nila eh. Image na ipinapakita nila sa taong bayan. Pero, opposite ito sa image na ipinakita ng mga Duterte, di ba? Si Baste may tattoo, si BP Sara binabatikos nila, si BP Sara rin maanghang magsalita, kagaya ng kanyang tatay, ganon ganyan. Pero kitang-kita naman natin, di ba? Sila mismo ang tumatakbo doon sa mga liblib na lugar para sinabonggo, di ba? Doon, kung may sunog, nandun ka agad. 'Di ba? Tinutulungan ang mga taong bayan. Ramdam ng mga Pilipino, Luzon, Mabisayas at Mindanao man, basta tatak Duterte. Ang hindi po sarili ang iniisip nila, kundi mismo hands-on sila sa pagtulong ng taong bayan. Karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place nagagawa ng batas, no? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Hontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap. Correct. Nagmamalinis. Plastic. Pero nakakadiri naman kayo. At yan ang pruweba talaga.
How dare you? Imagine, everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon. Nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Diyos por santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo dyan sa Senado, ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim testigo. No? So yan po aking panawagan. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong antivirus na ito. Dahil ayan na, sabi ni Attorney Harry Roque, ha, wag tayong mga Pilipino, wag tayong tumigil hanggang ma-expel itong si Hontiveros. Kasi meron siyang kailangang i-explain sa mga Pilipino. Kung ayaw niyang mang-explain, hindi tayo titigil, okay? Riza Tanas antivirus, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayad to bear false testimony. Alam niyo ba, nasa Biblia yan, bawal. Diba? Isa yan sa kautusan. Do not bear false witness against your neighbors. Pero sila, pasanta-santa, pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi. Grabe. Diba? Ay, ano ngayon masasabi nyo? Diba, nakakasuka naman talaga kayo? So, wag po tayong tumigil. Isigaw natin. Sipain. Palabas ng Senado yung antivirus na yan. Ang Riza Tanas, antivirus, walang lugar sa Senado. At kung siya ay nag-aambisyon para sa mas mataas na opisina, ay naku po, dream on. Dahil hindi na makakalimutan ng taong bayan ito. Correct. Na ikaw, binaboy mo ang proseso ng Senado. Gaya ng binaboy mo ang proseso, nung pilit mo kung dinadawit, na wala ka namang ebidensya sa kahit anong krimen. Wala ka naman napatunayan doon. Ako, sa totoo lang, sarili kong paniniwala ito, ha. Ako naniniwala ako na itong si Attorney Harry Roque ay lahat ng mga accusation nila ni Hontiveros at dyan sa Tuwadcom, gawa-gawa lang yun. Agawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, maski di mo naiintindihan. Di ba? Sige, tanggalin nyo ng papel yan. Tignan natin kung may masasabi yung antivirus na yan, yung Riza Tanas na yan. Scripted. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yan sa Senado. Wala. Buti sana kung magaling yung scriptwriter mo, hindi naman magaling yun, kilala ko. Nag-estudyante namin yan sa UP Law. Yun pala, di ba? Yung babae na nasa gilid lagi ni Hontiveros na nagko-coach sa kanya. Yan ang ibig sabihin ni, lagi yung nakikita sa hearing, di ba? Yun pala. Kilala ni Attorney Harry Roque pala yun. Hindi naman daw magaling yun. Kaya nga mediocre ka. Kasi mediocre din yung COS. At saka COS ha, taga-UP Law ka pa naman. Pero kung totoong paratang na ikaw ay naging instrumento para sa false testimony, naku, mangalabot ka. Kasi pwede siyang madisbar doon eh. Yung COS ni Hontiveros. Delikado ka day. Delikado ka dito. Si antivirus, hindi na madidisbar. Ikaw, pwede ka madisbar dyan. Under oath. Si alias Rene, under oath yan. Although, alam na niya na nagsinungaling na siya. Pero ngayon, kasi parang sinabi ni Attorney Harry Roque na itong COS na ito, kasabwat dito sa mga witness na ito. Okay? That's ayon kay Attorney Harry Roque dyan, ha? Yung pagkakamali niya na pumayag siya na magsinungaling para sa'yo. Riza Tanas antivirus. Ako, duda ako rito, yung mga witness na yun eh, kino-coach nila yun, ha? Kino-coach nila. Ay naku mga taong bayan, mga kababayan, hanggang kailan ba tayo magpapabola sa mga santo-santita? Correct. Kami lang ang tama, kami lang ang magaling. Mga walang yan naman pala talaga at maitim ang buti. Diba? Kakagalit, dapat lang talaga magalit tayo. Anyway, masyadong mataas ang pang-hadrat ko. Kaya titigil na ako ngayon. Medyo maikli tayo. Pero sapat na po na nawakwakan ko ang Riza Tanas antivirus. Kadiri ka talaga. Ayun na nga. Galing kay Attorney Harry Roque, ha, na nakakadiri itong si Hontiveros. Galing na yan kay Attorney Harry Roque, ha. Hindi na ako dapat mag-explain kasi po ay halos nasabi na lahat ni Attorney Harry Roque ang patungkol kay virus. Okay? Punta naman tayo dito kay VP Sara. Okay? Na medyo dismayado po si VP Sara. Ay nalulungkot po siya sa mga ginagawa ngayon ni BBM. Okay? Kawawa kasi yung mga OFWs, mga kababayan nating mga Pilipino dyan sa Middle East ngayon na wala.
walang aksyon ang ating gobyerno doon, kundi nakatutok sila ngayon sa pamumulitika. May pa-eroplano pa sila dito sa mga witness ng war on drugs, di ba? Ito, VP Sara, pasok. Buong taon na pataas ng pataas yung presyo ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. Grabe. So, anong mas maganda? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong ChatGPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong ChatGPT, ha? Bulay-og sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English, no? Unintelligent. Tinood ka? Kanus ana? Niya gisulti noon na niya gisulti niya. No significant impact yung term sa economy ng Philippines, yung Israel-Iran war. Grabe. Yes, ma'am. Kitang-kita mo talaga sa mga mata ni VP Sara na natatawa na lang siya dito kay Bongbong Marcos at ito si Auntie Claire Castro kasi walang mga alam eh. Reaction ng Justice Remulla said the Philippines has opted to parang to pursue the war on drugs. So, take over lang nila sa ICC, especially those involved former president, the former president. Sorry ha, paklaro lang na ako. Unsa daw ang gibuhat sa justice? Sa daw? Secretary Mr. Remulla said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng, okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term na? Ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, sa ganda yan, no? Yeah, sige. Okay, masosyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yon sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yon as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Intellectually challenged, I see. Sige. The officials in the administration denied na merong population of the peace with the National Criminal Court. But now, according to Secretary Remulla, yung government yung bumoto para nag-leave yung witnesses sa start ng trial. So, your reaction na... Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Grabe yan. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno Correct. ng kaso
ng kalaban nila sa politika. So Pamumulitika nakita mo ng- yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila, intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano Akala mo Bongbong Marcos, mga bobo kami na hindi namin yun ma-analyze, ha? Diba? yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para Correct. mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. Grabe. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Diba? Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo. O, tingnan mo gaano kapalpak at sablay ang administrasyon. Tingnan nyo. Wala na tayong kumbaga, wala na tayong utang na loob o wala na tayong ang ICC ay walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Hindi naman tayo required to do that, to help. Pero tinulungan nila. As if nothing lang yung ICC na yan eh. Pwede naman tayong hindi tutulong dyan sa kanila. Pwede naman hindi tayo mag-invest ng eroplano para ihatid itong mga witness na ito. Hayaan natin ang ICC na magka-problema dyan sa issue ni Duterte, di ba? Pwede natin gawin yan. Hindi papalag ang ICC dyan. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Mas inuna niya pa ito. Pero Bongbong Marcos, hindi ka ba naawa doon sa mga OFWs doon sa Israel, Iran? Sasabihin mo pang magtago lang muna kayo? Sobrang ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos. Itong mga taong ito, ito yung mga dahilan bakit ka nanalo noong 2022 election. Binoto kanila. Wala kang utang na loob. Ngayon, na nangangailangan sila ng tulong mo, baliwala mo lang sa kanila. Pero noong 2022 campaign, halos lumuhod ka sa aming mga Pilipino para lang iboto ka namin. Pero look at what you did now. Anong ginawa mo dito sa mga Pilipino? Wala kang utang na loob. Yan na lang sana ang sukli, no? Sa mga Pilipino. Yan na lang sana ang ibabalik mo sa kanila. Itong pagtulong mo na may kakayahan ka, presidente ka, itong eroplano na ito, ginamit mo sa ibang paraan, pero dito sa kanila, baliwala lang. Sobra pong kademonyuhan yung ginagawa mo, Mr. President. Di ka na naawa. Yung mga taong yun, may mga pamilya yun. May mga pamilya yun, Mr. President. Hindi ka ba naawa? Sa bagay, tama siguro yung mga sinabi ng ibang mga vloggers na wala kayong awa sa buhay ng mga Pilipino kasi sarili lang po ninyo ang inunan nyo. Na hallmark ng administrasyon, meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos. Correct. Na ang kilo ng bigas. Tapos, meron kang half-hearted effort para lang sabihin na comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available
sa lahat ng mga tao, pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam anong tawag dyan, sinungaling. Ang tawag dyan ay budol. Anong mas magandang scam? Yung ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social na budol? Swindler. Yon, pag-isipan natin kung ano yun. Pero sa isa, meron na tayo, intellectually challenged. Maybe yung reaction na talaga yung sinasabi ni BBBM na no significant impact sa ating economy in Israel. Well, we're not surprised. We have leaders who are intellectually challenged at the moment. Thank you, VP. Hindi na exaggerate this one. Pagiging acting vice mayor. The highest, by percentage, no, the highest councilor who received the highest votes in percentage to the actual voters. Hindi ko alam, hindi ko tinanong. Oo. Kasi dati, 3rd district lagi kasi sila yung pinakamaraming voters eh. So dati, di ba, si Congressman Ungab, pero at ngayon, election na ito, hindi ko alam kung 1st district yun. Maybe asa ka, kaya di mo salmot appeal sa zona ni BBM. Oo. Wala pa ko kibalo, asa ko ananadlaw, wala pa namon nahuman ang ako ang schedule. So, wala pa ko kabalo kung asa ko sa July 28. Ma'am, may mga Tanaw na to, basta hindi magbago ako ang hunang-huna niya, mulingkod ko dito. Sige, sir. Go ahead, sir. Pangpagubot lang. Pillars from other governments, they would be willing to host the president. Wala, hindi ko alam, sir. Sa totoo lang, ito ay discussion ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado. Ma'am, sa ito na ganito sa email sa Australian government, inquiry lang siya or clarification? Wala ko, basahin ko na lang, no? BBM sila government, nag-interview ka? Department of Foreign Affairs and Trade of, I guess, Australia. Kay ngano ang iyahang kuan, ang iyahang telephone number is +61. Tapos ang iyahang website is dfat.gov.au. So basahin ko na lang ha para marinig nyo. The Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third unnamed country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. Mr. Duterte's interim release is a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Kind regards, Hasna. Media Liaison Section, Department of Foreign Affairs and Trade. So ito yung nakuha namin. And as I said, the defense team of President Duterte did not apply for interim release in Australia. So I do not know from where she or he based her email. And it was dated yesterday or today? Wala siyang... Pero i-blur ang name nung sinulatan. Dili siya scammer. Nagkanabigay na siya Kana po ang dili ko kay Balo, no, kay wala may apelido, first name lang, one name lang ang, so wala ko kabalo if this is a family name or a first name.
Oh, so as journalists and as reporters, pwede ba ka magbuhat o news item na wala kay source? Correct. So, yeah. China has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. So, yes, President Duterte did not apply for interim release in Australia. So, klarong-klaro yan ha, na fake news yan. Never nag-apply ang defense team ni former President Duterte ng interim release sa Australia. Hindi ibig sabihin na nandun si VP Sara at isa yon sa mga consider nila sa kanilang pamilya ay doon na. Okay? Hindi natin alam kung ano ang strategy ng lahat ng mga defense team ni former President Duterte. Okay? So, kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, iwas tayo dito sa mga fake news na ito. Okay? Itong si Attorney Conte, na nagpalabas na naman ng mga paninira laban kay former President Duterte, na itong si Duterte nag-apply ng interim release kasi tatakas ito eh. Hindi po ugali ng mga Duterte na tumakas sa kaso. Yan ang sabihin ko sa iyo, Conte. Kung yan, ugali nyo yan, wag nyong itulad si Tatay Digong. Di ba? Kasi bakit kayo nakaisip na tatakas si Tatay Digong? Iba kagawain ninyo yan. Hindi nagsasabi lang ako ng ibinalik ko sa inyo yung tanong na yan. Bakit kayo? Mahilig ba kayong tumakas sa mga kaso nyo? Yung mga kliyente ninyo? Di ba? Kasi it's very inappropriate for isang attorney ka na sasabihin mo, pangunahan mo yung isang tao na kaya kumuha sila ng interim release kasi tatakas yan eh. Attorney ka ba talaga? Attorney Conte? O talagang konti lang talaga yung utak? O sadyang BO ka lang talaga? Kagaya sa sinabi ni VP Sara, di ba? So kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, no? Mapagmatsyag po tayo, okay? Huwag kaagad maniniwala sa mga sinasabi ng mga kalaban ng mga Duterte at hanap tayo ng argumento. Yun ang pinakapulot dulo dito sa vlog na ito eh. Huwag kayong makikinig sa isang vlogger dahil magaling lang siyang magpatawa sa inyo, magaling lang siyang mag-mention sa mga pangalan ninyo during the live, kundi suriin nyo. Huwag yung vlogger na chismis lang ang alam. Suriin yung mabuti na itong vlogger na ito, kapag magpaliwanag, magaling ba sa argumento? Okay? At ang kanyang mga opinion, pasok ba sa realidad? Yun ang piliin yung vlogger. Okay? So, ayun na nga, napag-usapan natin itong statements ni na VP Sara at itong si Attorney Harry Roque. At libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin ngayon. At usap-usap po tayo sa comment section. Don't forget, para matulungan nyo itong video na ito na maalaman ang katotohanan, please i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan para sa algorithm ng YouTube. Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, kung you pass by to watch this video, please consider subscribing Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV Balitang Totoo. Okay? I-type nyo lang yan sa YouTube. Okay? That's our second channel. Subscribe. Marami tayong videos doon, no, na di nyo mapapanood dito sa main channel natin. Okay? Sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, thank you very much. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God
save the Philippines, especially doon sa Middle East na mga kababayan natin. Bye-bye.